Mapagpalang araw, Sir Casper, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Paloma, taga Catbalogan City po. Bata pa lamang ako ay pangarap ko na ang kompletong pamilya. Lumaki kasi ako sa broken family. Kumbaga, hiwalay ang mga magulang ko. Kung saan-saan na lamang ako nakikitira. Makalipas lamang kasi ang isang taon, ay may mga kanya-kanya ng asawa ang mga magulang ko. Kung kaya't wala na sa akin ang kanilang atensyon, kundi sa kani-kanilang bagong pamilya na. At dahil doon ay kung kani-kanino na lamang ako naninirahan. Pero hindi kalaunan. Nang malaman ng lula pasing kong nakikitira ako sa bahay ng mga tiyahin ko, ay kinuha niya ako. At iyon na nga, dinala na ako sa kanilang probinsya, sa Calbayog. Mahirap man pero masasabi kong masaya naman ako sa piling ng abuela ko. Pero iba pa rin kasi talaga kapag buo ang pamilya mo. May masasabi kang nanay at tatay at mga kapatid. Ako kasi may mga kapatid nga ako sa ama at sa ina. Pero kapwa malayo naman ang mga ito sa akin. Tanging si Lula Pasing lamang at si Lolo Gorio ang kasama ko sa buhay mga kaswang. Noon ngang magdalaga ako, ay iyon talaga ang isa sa mga pangarap ko sa buhay. Ang magkaroon ng buong pamilya. At kung dumating man ang puntong magkaroon man ako ng sariling pamilya, ay hindi ako papayag na matulad sa pinagdadaanan ko ang mapagdadaanan ng magiging supling ko. Noon ngang makilala ko si Jasper, ay naging mag-asawa na kami. At naging mabuting asawa ako kay Jasper at ina sa dalawang supling namin. Lahat ng oras at pagmamahal ay ibinuhos ko sa pamilya ko. Upang sa ganon ay hindi maghahanap ng ibang babae ang asawa ko. Hindi ko pinabayaan ang sarili ko. At maging ang mga anak ko ay hindi ko pinapabayaan. Lalong-lalo na ang asawa ko. Kulang na lang ay sambahin ko si Jasper Sarkas. Pero ang lahat ng iyon ay nauwi lamang sa walang kabuluhan. Dahil isang araw, abalang-abala ako sa paglalaban noon sa labas ng bahay namin kung nasaan ang poso. Nang lapitan ako ni Maribel. At may ibinalita siya sa aking nagpagimbal sa buong kalamnan ko. Pasensya ka na Paloma kung ngayon ko lang nasabi sa iyo to ha. Alam mo kasi, naging malapit na rin tayong magkaibigan at para na rin kitang kapatid. Kaya ayaw kong maging bulag-bulagan ka sa lahat ng mga nangyayari. May babae ang asawa mo at halos lahat dito sa baryo natin ay alam na nila. Ikaw na lang siguro ang hindi nakakaalam. Ewan ko lang ha. Kung alam mo na nga ba at sadyang nagbubulag-bulagan ka lang o talagang wala kang alam. Mahabang wika sa akin ni Maribel. Saglit akong natigilan sa paglalaba at para akong binagsakan ng langit sa mga narinig ko. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa tainga ko ang mga katagang matagal na akong niloloko ng asawa ko. At kulang na nga lang ay ibantera niya ang kapit niya sa harapan ng maraming tao. Oo, masakit magsalita ang asawa ko at may mga pagkakataong nasasaktan niya ako o napagbubuhatan ng kamay. Pero lahat ng iyon ay tiniis ko. Sa madaling salita ay naging martir ako at bulag sa lahat ng mga pangyayari. Hoy Paloma, ayos ka lang ba? Untag na tanong sa akin ni Maribel at marahang tinapik ang balikat ko. Pasensya ka na kung sa akin pa nanggaling ang masamang balitang to ha. Hindi ko lang kasi talaga matiis na pag-uusapan ka ng mga kababaryo natin. Aniya pa. Sa nangangatal na boses ay sinabi ko sa kanyang wala iyon. Mas mabuti nga at nasabi niya sa akin ang mga bagay na hindi ko nalalaman.
dahil nagmumukha na pala ako nitong tanga. Hindi ko alam na ako na pala ang ginagawang pulutan ng lahat naming kapitbahay. Siguro masyado lang akong naging kampante at panatag na hindi mangyayari ang mga bagay na sinasabi sa akin ni Maribel. Ang buong akala ko kasi kapag ginawa ko na ang lahat sa pamilya ko ay hindi mambababae ang asawa ko. Pero hindi pala. Dahil kahit ano pa man ang gawin ko ay hindi pa rin sumasapat sa asawa ko. Naghahanap pa rin siya ng mga bagay sa ibang babae na hindi ko alam kung anong klaseng bagay pa ba ang hinahanap niya sa iba. Alam niyo, sobrang sakit ng nararamdaman ko matapos kong malaman ang totoo. Noong umuwi nga ang asawa ko, ay gustong-gusto ko siyang kumprontahin tungkol sa mga nalaman ko. Pero naduwag ako. Naduwag ako sa isiping baka iwanan niya kami ng mga anak niya. Oras na kumprontahin ko siya at mauwi sa away ang pag-uusap namin. Sa loob ng ilang buwan ay naging tanga ako, mga kaswang. Husgahan niyo na ako kung gusto niyong husgahan. Pero iyon talaga ang totoo. Alam kong mali ang mga nangyayari. At pinag-uusapan na kami ng lahat. Sa tuwing lumalagpas nga ako, ay pikit matang hinayaan ko na lamang ang mga naririnig kong usap-usapan at nagbibingi-bingihan na lamang ako. Masakit kung sa masakit, pero alang-alang sa mga anak ko, ay tiniis ko ang lahat. Ayaw kong mawalan sila ng ama. Ayaw kong darating ang araw na magkawatak-watak ang pamilya namin. Subalit ang lahat ng pagtitiis, Sir Casper, ay may hangganan. Dahil isang araw, nagulat na lamang ako nang biglang dumating sa bahay namin ang kalaguyo ng asawa ko. Noong una, syempre, hindi ko pa kilala ang babae kung sino siya. Pero noong tanungin ko siya, ay siya pa ang matapang na nagwikang kasintahan siya ng asawa ko. At sa ayaw man sa gusto ko, ay sa bahay na namin siya titira. Nanggigigil ako sa kabit. Nakita kong isa-isa nang nagsipagdagsaan ang mga tsismosa naming kapitbahay at nag-umpisa nang magbubulong-bulungan ang mga ito. Talagang nakakahiya ang mga pinaggagawa ng kabit ni Jasper. Kung ano-anong mga masasakit na salita ang mga sinasabi nito at kung manood pa daig pang pokpok sa kabaret. Halos magubad na lang at ibalandra ang kasulok-sulukan nito sa katawan. Grabe rin ang kularete sa mukha. Akala mo'y binudbura ng espasol. Tumambay ka nga dyan, babae kat, papasok ako. Arting asik na sabi ni Lisa at tinabig pa ako at mabilis nang laglakad papasok sa bakuran ng bahay. Mabilis ko siyang pinigilan at mariing hinawakan ng braso niya at paasik ko rin siyang tinignan. Hindi pwede. Pumamahay ko to kaya't wala kang karapatang tumira dito o manghimasok man lang. Mariing tutol ko sa babaeng si Lisa. Buntis ako. Dinadala ko ang anak ng asawa mo. Kaya't may karapatan akong tumira sa bahay na ito. Dahil kay Jasper ang bahay na yan at magkakaanak na kami. Matapang na sagot ng babae. Umalis ka na rito. Bago pa man magdilim ang paningin ko't hindi ko mapigilan ng sarili. Makalimutan kong buntis ka at masaktan pa kita. Tinatakot mo ba ako? Sa tingin mo natatakot ako sa mga pagbabanta mong yan? Bakit hindi na lang natin hintayin si Jasper at siyang magpasya ng lahat? Matapang na wika ni Lisa. Ako ang asawa at ako ang masusunod kung sino ang gusto kong patirahan sa bahay na ito. At ikaw ang babaeng haliparot. Hindi ka pwedeng tumira sa pamamahay ko kahit na maglulupasay ka pa riyan. Galit na wika ko. Sinong tinatawag mong haliparot? Ako ba? Taas ang kilay na tanong niya. Bakit? Sa tingin mo ba? May iba pa ba akong kausap rito bukod sa'yo? Balik kong tanong sa kanya. Ay babaeng losyang,
at puno ng tigidig sa pagmumukha. Kung ako haliparot, ano ka? Ba't talagang inuubos mo ang pasensya kung babae ka, ha? Gigil kong wika at binato na siya ng masasakit na salita. Ganon rin ang ginawa sa akin ng kinakalantari ng asawa ko. Kung ano-anong masasakit ang mga binibitawang salita. Na mga sandaling iyon nga ay nagkainita na kami ni Lisa. Masyado kasing matapang ang kabit ng asawa ko at ang lakas pa ng loob niyang pagbantaan akong oras na malaman umano ng asawa kong pinastos ko siya sa harapan ng maraming tao. Aasahan ko umanong ura pa mismo ay palalayasin ako ng asawa ko. Makaraan nga ang ilang sandali ay dumating ang asawa ko. Pumasok kami sa loob ng bahay at doon nag-usap. Halata sa mukha nito ang pagkagulat. Pero alam niyo ba, Sir Caspar, na ako ang mas nagulat sa lahat. Dahil sa noong pinapili ko na ang asawa ko, kung sino sa aming dalawa ni Lisa ang pipiliin niya, hindi siya nagdadalawang isip na piliin ang kabit niya at ipinamukha sa akin na mas mahal niya ang babaeng haliparot. Gusto ko na lamang lamunin ang lupa matapos kong marinig ang mga sinasabi ng asawa ko. Bukod sa nasaktan ako, ay hiyang-hiya ako sa sarili. Dahil rinig ng mga tao sa labas ng bahay ang pinag-uusapan namin. Gusto niyang makipaghiwalay sa akin. Kung ayaw kong pumayag na sa bahay namin patitirahin ang kabit niya. Nanliit ako sa sarili ko dahil sa sinabing iyon ng asawa ko. Nagpakatanga ako sa lahat ng mga ginawa niya at nagbingi-bingihang may kabit siya noon. Tapos ito lang pala ang kahinatnan ng lahat. Mas pipiliin niyang kabit kaysa sa akin, sa amin na mga anak niya. Dahil nga sa hindi ako pumayag kung kaya't kinakaladkad ako ni Jasper palabas ng bahay. At sa halip ay ang kabit niya ang mas pinili niyang itira sa bahay na pinundar namin. Ilang beses akong nagmakaawa sa kanya pero nagbingi-bingihan siya. Wala siyang pakialam kahit na mag-iyakan sa harap namin ang mga anak namin at nagmamakaawang huwag kaming palayasin. Wala, tama na yan. Yung mga anak mo. Isipin mo na lang ang mga anak mo. Nag-iiyakan na sila. Karamdam ko sa boses ni Maribel na naaawa siya sa akin. Kaya mas lalo pa akong nanliit sa sarili. Halos maglupasay na ako at nagmamakaawa sa asawa kong huwag niya kaming paalisin sa bahay at huwag na huwag niyang patitirahin ang kabit niya. Tinanggap ko noon na may kabit siya pero huwag naman sanang umabot sa puntong mismo sa sariling pamamahay namin patitirahin ang kabit niya. Subalit mas lalo pang nagalit si Jasper nang sabihin ko iyon. Ang ginawa niya ay pinagtatapon niya sa labas ng bahay ang mga damit ko at mga damit ng mga anak namin. Isama ko raw ang mga bata dahil magmula sa araw na iyon daw ay wala na siyang pakialam sa amin. Bubuo na siya ng bagong pamilya at magiging masaya na siya. Hindi katulad sa amin na puro problema at pasakit lamang ang dala sa buhay niya. Matapos magbitaw ng mga masasakit na salita ang asawa ko, ay pinagsarahan niya na ako ng pinto. Rinig ko pa ang malakas na pagbungis-ngis ng kabit niya sa pag-aakalang ito ang nanalo sa laban. Paloma, halika. Halika na. Hayaan mo muna ang asawa mo. Kailangan mong huminahon para makapag-isip ka kung ano ang dapat gawin. Muling wika sa akin ni Maribel. Nilapitan ako ng iba pa naming mga kapitbahay at tinulungang pulutin ang mga gamit na nakakalat sa labas ng bahay. Noong makita kong grabe ng pag-iyak ng bunso kong anak, ay doon pa lamang ako bumalik sa sariling ulirat. Naaawa ako sa sarili ko, pero ang higit sa lahat ay awang-awa ako sa kalagayan ng mga anak ko. Harap-harapang sinaktan ang kanilang damdamin ng sarili nilang anak. Hindi na naawa ang asawa ko sa mga anak namin.
Kahit sa mga anak man lang namin, kung wala naman talaga siyang pagmamahal na nararamdaman para sa akin. Sa ginawang mong yan, hindi ako papayag na magiging masaya kayong dalawa. Pagbabayaran mo tong lahat. Humanda ka sa akin. Humanda kayong dalawa ng kabit mo. Sambit ko sa isipan at tinitigang maigi ang babaeng nakapamintana pa at malapad ang pagkakangisi. Nang araw ngang iyon ay umuwi ako sa baryo kung saan nanirahan si Lola Paseng. Doon ay binuhos ko ang lahat ng sakit na nadarama ko at isinumpa ko sa sariling pagbabayaran ni Jasper ang lahat ng mga ginawa niya. Kung gaano kasakit ang binigay niya sa akin at sa mga anak ko. Mas triple pa ang ibabalik ko sa kanya at sa pamilyang bubuuhin niya. Kung hindi niyo kasi na itatanong mga kaaswang, mga mambabarang ang abuelo at abuela ko. Kaya nga iniiwasan at kinakatakutan sila sa baryo namin dahil sa pagiging bantog nilang mambabarang. At ang kaalamang tangan nila ay ipinasa nila iyon sa akin magmula noong tumira ako sa kanila. Dahil ayaw nilang dumating ang araw na basta-basta na lamang akong sakta ng kung sino man. Sa oras na masyado na silang matanda at hindi na kayang ipagtanggol ako, ay kakayanin ko na umano ang sarili kong ipagtanggol. Ano ka ba naman, apo? Tahan na. Huwag ka nang umiyak. Mas lalo lamang mag-iiyakan ang mga bata kapag nakikita nilang umiiyak at nasasaktan ka. Sige na, tumigil ka na, apo. Punasan mo na yung luha mo. Hindi dapat iyakan ang mga lalaking manloloko at mapanakit sa babae. Wika ng abuela ko at ramdam ko ang galit sa boses niya. Ano, apo? Nagsabi ka lang sa akin at ako nang bahala dyan sa asawa mo. Madaling trabahuin lang yan kung nanaisin mo. Tanong sa akin ni Lolo Goryo na ang tinutukoy niya ay kung ipapabarang ko ba raw ba sa kanya ang asawa ko. Gulat na tumingin ako kay Lolo Goryo. Hindi ko alam kung ano ang dapat gawin. Litong-lito na ako ng mga sandaling iyon. Hindi, Lo. Huwag. Ayoko mawalan ng ama ang mga anak ko. Mahinang sagot ko. At sino namang nagsabing kikitilan ko ng buhay ang asawa mo? Gusto ko lang iparamdam sa asawa mo kung gaano kasakit ang ginawa niya sa iyo at sa mga anak mo. Bilang lolo mo, masakit sa akin ang ginawa ng walang hiyang asawa mo. Nung kinuha ka niya sa amin ay nangako siyang mamahalin ka at aalagaan. Pero ano ngayon ang ginawa niya sa iyo? Tanging paghikbi na lamang ang naging tugon ko sa mga sinasabi ng abuelo ko. Lumipas nga ang mga araw, Sir Casper. Sa tulong ni Maribel ay nalaman ko kung ano ang mga pinaggagawa ng asawa ko at ng kabit niya at kung gaano sila kasaya. Habang kami ng mga bata ay patuloy pa rin sa pagdurusang dinulot nila. Habang tumatagal ay mas lalo lamang akong nagngingit-ngit sa galit. Galit na galit ako sa ginawa nilang kawalang hiyaan sa akin at sa mga anak ko. Dumating ang araw na nagkasakit ang bunso kong anak. Sinubukan kong lumapit sa asawa ko para makiusap na tulungan ako. Ngunit ipinagsawalang bahala niya lang iyon. Sa halip ay pinagmumura niya pa ako at harap-harapang sinabihang magmula noong pinalayas niya kami sa bahay ay pinutol na niya ang lahat ng ugnayan naming dalawa at ng mga bata. Hindi niya na itinuring na anak ang mga bata. Kaya't kung may problema man ako
Sarilinin ko na lamang at huwag na siyang idamay pa. Dahil may pamilya na siyang binubuo at masaya na sila. Sa ginawang iyon ni Jasper ay pinatunayan niya lang sa akin na siyang lalaking hindi karapat-dapat kaawaan. Masakit man ay umalis ako sa bahay niyang bitbit ang inanakit at puno ng galit ang dibdib ko. Pero bago pa man ako umalis, ay pumulot muna ako ng lupa kung saan bumakat ang tsinelas na gamit ni Jasper. Pinilit ko rin kinuha ang tsinelas ng kabit nito at nagmamadali na nga akong umuwi sa bahay ng abuela ko. Kumusta ang lakad mo, Apo? Tinulungan ka ba ng walang hiya mong asawa sa paggagamot dito sa anak mo? Anong nilula pasing sa akin? Marang umiling ako at sinabing wala akong nakuhang kahit na anumang tulong mula sa ama ng anak ko. Napalatak naman ang abuela ko at nagwikang kahit kailan talaga ay napakawalang hiya ng asawa ko. Sana hindi na lamang siya nag-anak kung ganito man lang ang gagawin niya. Inaabandonan niya ang mga kaawa-awang batang walang kamuang-muwang sa buhay. Hayaan niyo na po, La. Ako na ang bahala sa kanya. Ibibigay ko sa kanyang nararapat para sa kanya. Ayaw niyang magbigay ng sustento sa mga bata. Matapos niyang mag-anak-anak, pues ibibigay ko ang hinahanap niya. Tiimbag ang wika ko. Tumahimik ang abuela ko at itinoon na lamang ang pansin sa pagpupunas ng basang labakara sa noo ng bunso kong anak. Hayaan mo, Apo. Pagtutulungan na lamang nating buhayin ang mga anak mo. Huwag ka nang lumapit sa asawa mong walang ibang alam, kundi ang magpasarap lamang sa buhay. Tama po kayo, La. Gusto niya lang magpasarap sa buhay, pues ibibigay ko sa kanya yon. Galit kong saad at tumakbo na sa aking isipan ang mga planong gagawin ko. Para sa lalaking nanakit ng damdamin ko at damdamin ng mga anak ko. Kinagabihan, pagpatak ng 9:00 ng gabi, ay pumunta ako sa likuran ng bahay kung saan naroon ang mga kagamitan ng abuela ko sa pambabarang. Maingat akong pumasok at inayos ang mga gagamitin sa pambabarang. Buong-buo na ang pasya kong bibigyan ko ng leksyon. Ang walang iya kong asawa at ang kabit niya. Nang matapos kong ayusin ang mga gamit, ay sinindihan ko na ang kandilang itim. Nang matire ko na ang kandila, ay inilabas ko na sa plastic ang lupang tinapakan ni Jasper, maging ang tsinelas na suot-suot palagi ng kabit niya, ay inilagay ko malapit sa pinagtirikan ng kandila. Agad na nga akong lumuhod at nagsimula ng mag-usal na mga inkantasyon para sa lalaking nanloko sa akin. Lahat ng pamarusang alam ko ay pinakawalan ko na at inihip sa lupang ikinulong ko sa buting babasagin. Matapos kong umusal ng mga inkantasyon, ay isa-isa kong nilagay ang mga insektong nakuha ko kanina sa likuran ng bahay. Mga alagang insektong bubuyog iyan ni Lolo Goryo. Kapag ang mga insektong alaga ni Lolo Goryo ang ibabaon ko sa katawan ni Jasper, ay mas mapapadali ang pamamarusang mararanasan nito. Ang gagawin lamang kasi ng mga insekto, mga kaswang, gagawa ito ng butas na kakasya lamang ang mga ito sa buong katawan ng lalaking babarangin ko. At unti-unting pagkakagatin ang lamang loob nito. Hanggang sa mamagana yon at hindi na makayanan pa ng lalaki at mahihirapan na ito makakain at makahinga. Mamamanas rin ang buong katawan nito
na umabot pa sa puntong aakalain niyang sasabog na ang kanyang katawan. Dinagdagan ko rin ng mga maliliit na alopihan nang sa ganon ay mas lalo niyang maramdaman ang sakit. Yung bang tipong magmamakaawa na siyang patay na lamang siya dahil sa sakit na dadanasin niya. Pagkatapos kong gawin ang proseso ng pambabarang sa lalaking nanloko sa akin, Sir Casper, ay sinunod ko naman ang babaeng kabit nito. Kung ano ang ginawa ko sa taong niloko ako at sinaktan ang mga anak ko, ay ganon na ganon rin ang ginawa ko sa kabit. At para mas lalong epektibo ang gagawin kong ritual, gamit ang sariling dugo ko, ay sinugatan ko ang kamay at ipinatak sa bote kung nasaan ang mga insekto at lupang inilagay ko. Samantalang sa kabit naman ng asawa ko, gamit ang kandilang itim, ay pinatakan ko ang ilang parte sa tsinelas. Ipapalasap ko kung gaano kasakit ang maranasan nila sa darating na araw. Pagod na pagod ako at naghahabol ng hininga. At halos maligo na ako sa pawis nang matapos kong gawin ang pagre-ritual. Sa totoo lang ay natakot ako at kinakabahan. Grabe ang tibok ng puso ko noon dahil unang beses ko iyong ginawa sa tanang buhay ko. Lumabas na ako ng silid matapos kong magritual at nagpahinga na. Hihintayin ko na lamang ang resulta sa darating na mga araw. Kayo ang nauna. Sinaktan niyo ko. Lalong-lalo na ang mga anak ko. Kaya nararapat lamang sa inyo ang ginawa ko. Gigil kong sambit bago natulog. Habang lumilipas sa mga araw na paulit-ulit kong ginagawa ang proseso, ay patindi ng patindi naman ang galit na nararamdaman ko, na para bang may demonyong bumubulong sa akin. Lalo na noong palihim akong pumunta sa baryo kung saan nakatirik ang bahay naming mag-asawa. Mula sa malayo ay nakikita ko kung gaano kasaya ang dalawa. Sa tuwing nakikita ko kung gaano kasaya ang dalawa, ay hindi ko mapigilan ang sariling magningit-ngit sa galit at mas lalo pa akong ginaganahang gawan sila ng masama at panggigigilan. Nagpapalipas na muna ako ng ilang minuto bago ako umuwi sa bahay ni Lola Pasing dahil ayaw kong malaman ng abuela ko na umiiyak na naman ako. Baka mas lalo pa niya akong kaawaan. Hanggang sa isang araw na merong dumating na balita sa akin. Paloma, apo, may bisita ka. Tawag sa akin ng aking abuela isang araw habang abala ako sa ginagawang pagluluto. Sino po ang bisita ko, la? Malakas ang boses na tanong ko at hindi ako lumalabas ng kusina. Abay, sino pa nga ba? Kundi ang kaibigan mo lang namang si Maribel. Wala namang ibang tao nang bibisita sa iyo rito sa bahay natin. Sasalita pa sana ako pero narinig ko ang boses ng kaibigan kong papasok na ng kusina. Kaya't nilingon ko ito at nakangiting kinamusta. Pasensya ka na, Paloma, kung ngayon lang kita nadalaw, ha? Medyo naging abala kasi ako nito mga nakaraan. Masayang bungad sa akin ni Maribel. Ano ka ba? Ako nga dapat ang humingi ng pasyensya sa iyo dahil hindi kita nadalaw sa inyo. Wika ko pabalik sa kanya. Kinuha ng abuela ko ang sandok na hawak-hawak ko. At sinabi niyang siya na lang daw ang magtutuloy sa pagluluto. Harapin ko na raw muna ang kaibigan ko. Dahil minsan na nga lang raw ito magagawi sa bahay namin. Tapos hindi ko pa estimahin. Naku, la, anong minsan? Halos madalas na ngang bumibisita dito sa atin tong si Maribel eh. Dapat nga hindi na bisita ang tawag rito, kundi buwisita. Paberong wika ako kay Lola Pasing.
Ay grabe ka naman sa akin. Nakatawang saad niya. Ay, siya nga pala. Kaya ako dumalaw rito ay para kumustahin ka. At syempre alam mo na, maihahatid akong balita sa'yo. Hindi ko nga lang alam kung ikakatuwa mo ba o malulungkot ka sa ibabalita ko. Bakit? Ano bang ihatid mong balita? Kunwaring tanong ko. Pero may kutob na talaga ako kung ano ang ihahatid na balita sa akin ni Maribel. Ay, yung tungkol sa asawa mo at sa kabit niya. Oh, anong meron sa taong yun? Galit-galitang tanong ko. Wala pa bang nakakarating na balita sa iyo tungkol sa dalawang yun? Umiling ako at sinabing wala pang nakakarating na balita sa akin sa tungkol sa dalawang iyon. Kunwari ay hindi ako interesadong malaman ang kung ano man ang nangyari sa asawa kong manloloko at sa kabit nito. Saglit na tumiki muna ang kaibigan ko bago ako tinignan sa nakakalungkot na mga mata. Isa-isang sinabi sa akin ni Maribel kung ano na ang kaganapang nangyayari sa bahay na iniwan ko at sa dalawang mag-iirog. Aniya, nakarang araw umano ay napansin niyang parang nag-aaway ang dalawa. Malakas raw ang boses ng mga ito at tila ba nagbabangayan. Tapos kinahapunan, nakita niyang isinugod ang kabit ni Jasper sa ospital dahil sumasakit raw ang tiyan nito at walang tigil iyon sa pagkirot. Pag-uwi umano ng dalawa ay napansin niyang nangihina ang asawa ko at parang may dinaramdam itong sakit. Maging ang babae nito ay ganon rin. Napansin niya ring parang may mga butlig-butlig ang tumutubos sa katawan ng asawa ko at maging sa kabit nito ay ganoon rin. Para pangaraw iyong nagnanaknak at kakaiba ang amoy na lumalabas mula sa mga sugat nila. Pero alam mo ba kung ano ang mas nakakagulat ha, Paloma? Biglang bulalas niya at hinarap ako. Ano? Maikling tanong ko. Ang sagot niya sa akin, Sir Casper. Narinig niya raw na nag-aaway ang dalawa at ang sinabi ni Lisa ay baka binarang umano sila dahil nakailang beses na raw silang nagpabalik-balik sa pagamutan pero wala pa ring nangyayari. Wala daw makitang sanhi ng pagkakasakit ng dalawa ang mga doktor na sumuri sa kanila. Idagdag pang tuwing pumapatak ng ika-6 ng hapon ay doon na nagsisimula ang kalbaryong dinaranas ng dalawa. Lalong-lalo na ang kabit ng asawa ko sa kadahilan ng sobrang sakit raw ng katawan ni Lisa. Lalong-lalo na ang tiyan nito at parang pinagtutusok-tusok umano iyon ng karayom. O kaya naman raw ay pakiramdam ng babae ay may kung anong insekto ang gumagapang sa loob ng kanyang katawan. Samantalang ang asawa ko namang manloloko ay palaging sumasakit ang ulo nito na umaabot pa sa puntong hindi na raw makakapagtrabaho ng maayos. Masakit nga raw at nag-aaway na ang dalawa dahil nauubusan na sila ng pambili ng gamot o kaya'y makakain. Anya pa, maraming mga kapitbahay nga raw ang naaawa sa dalawa dahil halos hindi na lumalabas ng bahay sapagkat sa nahihiya ang mga ito sa kalagayan nila. Pero may naririnig rin siyang usap-usapan ng iba mga kapitbahay nilang binarang nga raw talaga ang dalawa dahil hindi umano ordinaryong sakit ang naranasan ng mga ito. Ang iba naman ay nagsasabing karma na raw iyon sa dalawa dahil hindi man lang naawa ang asawa ko noong mga panahong nagmamakaawa akong huwag kaming palayasin sa bahay. Kaya nararapat lang sa dalawang iyon daw ang mga naranasan nila ngayon. Basta, iba't ibang klaseng komosyon na lamang ang naririnig niya. Pero alam mo kung tutuusin nga,
Kulang na kulang pa sa kinala ang mga nangyari sa ginawang kawalang hiyaan sa iyo. Hindi pa sapat ang mga nararanasan nila ngayon. Inis na wika ni Maribel. Nahulog ako sa malalim na pag-iisip dahil binabalikan ko ang mga ginagawa ko nakaraan. Mahigit 1 linggo na pala ang lumipas matapos kong isagawa ang pagre-ritual para sa dalawa. Buti nga sa kanila. Pasalamat nga sila, yan lang ang binigay ko sa kanilang kaparusahan. Wika ko sa isipan at napabuntong hininga. Uy, nakikinig ka ba sa akin? Untag na tanong sa akin ni Maribel at tinapik pa ng marahan ang balikat ko. Napaiktad ako dahil sa gulat, tapos ay tinignan siya at tumango. Pasensya ka na. Nagulat lang ako sa ibinalita mo. Kunway wika ko sa kanya. Sa seryosong boses ay tinanong niya ako kung naniniwala pa raw ako sa sabi-sabing binarang ang dalawa. Tinignan ko siya at ibinalik sa kanya ang tanong. Ikaw ba? Ano sa tingin mo? Naniniwala ka bang binarang ang dalawa? Bumuntong hininga lamang ang kaibigan ko, pero hindi niya sinagot ang tanong ko. Malamlam ang mga matang tumingin sa akin ng magkahulugan. Sa pagdaan ng mga araw, Sir Casper, ay patindi ng patindi ang mga umuugong na usap-usapan patungkol sa dalawa. Dahil sa gusto kong masaksihan ng mismong mga mata ko ang tungkol sa kalagayan ng dalawa, napagpasyan kong pumunta sa dating bahay at nagkunwaring may kukunin lang ako. Saan ka pupunta, iha? Tanong sa akin ni Lola Pasing nang makita niya akong nakabihis ng maayos na damit. Sa kabilang baryo lang po, La. Sagot ko. Bakit? Anong gagawin mo doon? May gusto lang po akong kumpirmahin, La. Sagot ko at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Sumeryoso ang mukha ng abuela ko. Sabay umiling at sinabing, huwag ko na raw subukan magpunta o magpakita man lang sa dati kong asawa. Alam niyang ako ang dahilan ng lahat ng mga nangyayari sa asawa ko at sa kabit nito. Hinayaan niya lang daw ako sa mga ginagawa kong pagpapalipad ng mga pamarusa sa dalawa. Pero sa ngayon ay hindi na siya bastang mananahimik at panoorin na lamang ako sa mga ginagawa ko. Batid niya kung gaano kasakit ang mga pinagdadaanan ko. Kaya't kung pahihintulutan ko umano ang aking abuela, ay siya na ang tatapos sa lahat. Hindi ako makapagsalita matapos iyon sabihin ni Lola Pasing. Hindi pa ito ang tamang oras para dungisan mo ang mga kamay mo sa isang taong hindi karapat-dapat para pag-aksayahan mo ng panahon, apo. Hayaan mo kami ni Lolo Goryo mo ang tatapos ng lahat ng naumpisahan mo, apo. Ani at hinawakan ang kamay ko. Pasensya ka na po, Lola, pero hindi ko masusunod ang nais mo. Inumpisahan ko to, kaya ako ang tatapos. Gusto ko pang pagdusahan nila ang mga kawalangyang ginawa nila sa akin noon at sa mga anak ko. Mariing sagot ko kay Lola Pasing at hindi ko na napigilan pang tumulo ang mga luha. Para hindi na makita pa ni Lola Pasing ang pag-iyak ko, ay tumalikod na ako kaagad at nagmadali ng lumabas ng bahay. Habang binabagtas ko nga ang daan, ay doon ko ibinuhos ang lahat ng luha. Hanggang sa hindi ko namalayan pa ang isang lalaking papasalubong sa akin, kung kaya't nabangga ko ito. Agad na humingi ng pasyensya ang lalaki, pero hindi ko siya pinansin. Sa halip ay sunod-sunod na pinunasan ko ang mga luha at akmang lalakad na sana. Pero maagap na hinawakan ng lalaki ang kamay ko at inabot sa akin ang panyo.
Huwag ka nang umiyak. Hindi bagay sa iyo. Maganda ka pa naman. Wika ng lalaki sa baritonong boses. Dahil sa magkahalong emosyon, ay wala sa loob ko na inabot ko ang panyo at agarang pinunasa ng mga luha at hindi tinignan ng lalaking nag-abot sa akin ng panyo na iyon. Nang araw ngang iyon ay pumunta ako sa baryo kung nasaan ang dati kong asawa at kinakasama nito. Hindi ko alintana ang mga ipinayos sa akin ni Lola Pasing. Naiwasan ko na munang pumunta sa baryo at baka mamaya ay makita ako ng kinakalantari ni Jasper o kaya naman ay mag-cross ang landas naming dalawa ng asawa ko at may gawing hindi maganda sa akin ang taong iyon. Natatakot si Lola Pasing na baka kung ano na naman ang gawin sa akin ni Jasper. Noong huling lumapit kasi ako sa taong iyon para humingi ng tulong dahil sa kinakailangang patignan sa pagamutan ang anak namin sapagkat mataas ang lagnat nito at halos nagdideliryo na, ay pinagtabuyan lamang ako ni Jasper at kinakaladkad palabas ng bakuran. Mabuti na lamang at naroroon ng mga oras na yon si Maribel, kaya't ito na ang umawat sa walang hiyang asawa ko at inihatid ako pauwi sa bahay ni Lola Pasing. Magmula nga noon ay hindi na ako pinapayagan pa ni Lola Pasing na magawing mag-isa sa baryo kung saan naninirahan ang dati kong asawa. Bahala na, hindi naman ako magpapakita sa dalawang iyon eh. Ang akin lang ay gusto kong kumpirmahin kung ano na nga ba ang lagay ng mga iyon. Kung nagawa ba nilang magsaya ngayong dinaranas nila ang mga kamalasang ipinataw ko sa kanila. Sambit ko sa isipan at nagmadali na ngang naglakad. Noong papasok pa lamang ako sa baryo, ay nakasalubong ko ang kinakasama ni Jasper. Balot na balot ang buong katawan nito at maging ang mukha nito ay nakabalot rin. Ultimo ang kanyang mga mata lamang ang siyang hindi natatakpan. Ikaw na babae ka. Ikaw ang may kagagawan ng lahat ng nangyari sa akin at sa kinakasama ko. Mambabarang ka. Mambabarang ka. Binarang mo ako at si Jasper. Naghuhurimentado sa galit na sigaw ni Lisa. Saglit akong natigilan at nakaramdam ng hiya. Sa lakas kasi ng boses ni Lisa, ay hindi malabong naagaw niya ang atensyon ng mga taong nag-uumpukan sa gilid ng daan. Sandali, ano ba ang pinagsasabi mo? Anong mambabarang? At sinong binarang ko? Ikaw ba? Bakit ko pag-aaksaya ng panahon ang isang katulad mong haliparot? Pang-iinsultong wika ko at pilit na itinatago ang kabang nararamdaman dahil sa pagkabigla. Hindi ko kasi inaasahan ang biglang pagtatagpo naming dalawa at talagang nabigla ako sa mga nangyari sa Casper. Bago pa man ako muling makapagsalita mga kaaswang, ay walang pagdadalawang isip na hinablot na ni Lisa ang buhok ko. Dahilan para mapasigaw ako dahil sa sakit na naramdaman. Sobrang lakas ng pagkakahatak niya at talagang wala siyang balak na bitawan ang buhok ko. Kaya naman lumaban na rin ako. At hinawakan ng telang nakatabon sa ulo ng babae at saka hinatak iyon. Nang mahata ko na ay saka pa lamang nabitawan ni Lisa ang buhok ko. At halos mangilakbot ako at hindi ko mapigilan ng sariling magtaasan ang mga balahibo ko sa buong katawan. Alam niyo, Sir Casper, kahit na ako ang may kagagawa ng lahat ng nangyari kay Lisa, ay hindi ko mapigilan ang damdaming makaramdam ng pagkahabag sa kalagayan nito. Kung hindi niyo kasi na itatanong, pagkalas ko ng telang nakatabon sa mukha ng babae, ay nakita kong halos makalbo na siya
sa sobrang nipis ng buhok at nagnanaknak na ang ulo nito na para bang may mga pigsang nagsisipagputukan. Sobrang baho ang umalingasaw na amoy mula sa mga sugat ng babae. Kaya't mabilis na napatakip ng ilong ang mga taong nag-uumpukan at nakikiosyoso sa mga kaganapan. Nang tignan ko naman ang kamay ni Lisa, may mga maliliit yung butas na kasing liit lamang ng tuldok ng ballpen. Mabilis na kinuha ni Lisa ang telang nalaglag sa lupa at agarang isinaklob iyon sa kanyang sarili. Hindi pa ako tapos sa iyong babae ka. Babalakyan kita at pagbabayarin kita sa lahat ng mga ginawa mo. Nang gagalaiting sigaw ni Lisa. Tapos ay nagmamadali nang naglakad papalayo. Paloma, ayos ka lang ba? Walang hiya talagang babaeng yun. Siya na nga itong mga agaw ng asawa. Siya pa ang may ganang magalit ng ganyan. Ay nako, ang mga kabit nga naman, ang kakapal ng mukha. Inis na wika ni Maribel nang makalapit na siya sa akin. Tumango ako sa tanong ni Maribel at inayos ang buhok at damit. Nang matapos kong ayusin ang damit kong nagusot, sa di sinasadya, inasipat ko ang lalaking nasa di kalayuan. Nakatanaw lamang siya sa akin at seryoso ang kanyang muka at nakapanghalukip-kip ang dalawang braso. Sa hindi malamang dahilan, ay bigla na lamang kumabog ng mabilis ang dibdib ko. Saglit akong natigilan habang tinititigan ang lalaki. Pakiramdam ko kasi ay parang pamilyar siya sa akin. Parang nakita ko na siya, pero hindi ko lang alam kung saan at kailan. Teka, hindi kaya siya ang... Hindi ko na naituloy pa ang sasabihin dahil sa tinapik na ako ni Maribel at sinabing sumama na raw ako sa kanyang pumunta sa bahay nila. May ibibigay raw siya sa akin. Saglit na tinignan ko si Maribel at tumango bilang tugon sa sinabi niya. Noong ibalik ko ang tingin sa lalaki, ay wala na siya sa kanyang kinakatayuan. Sandali pang hinanap ng mga mata ko kung nasaan na ang lalaki. Bakit bigla na lamang siyang nawala sa paningin ko? Dahil sa hindi ko na makita pa ang lalaki, Sir Gaspar, ay bumuntong hininga na lamang ako at sumunod na kay Maribel. Pagkarating namin sa bahay nila, ay marami siyang mga kagamitang pinamigay sa akin. May mga damit ng mga anak ko at may mga pabango rin. Teka lang, ang dami naman itong pinabigay mo at mukhang mga bago pa. Nahihiyang wika ko sa kanya. Kakauwi lang kasi ng kapatid ko galing Maynila. Marami siyang pasalubong para sa mga pamangkin ko. Kaya binukuran ko na ang mga anak mo para naman may bago silang damit. Alam ko kasing hindi mo nakuha ang ibang mga gamit mo sa bahay niyo dahil pinagbabawalan ka ng tumapak pa ng impact ang kabit ng asawa mo. Kaya ito, ipinagtabi na rin kita ng mga gamit mo. Masayang sagot niya. Anya pa, tamang-tama nga ang pagpunta ko. Dahil nitong mga nakaraang araw niya pa sana ihatid ang mga gamit na ibibigay niya sa akin. Kaya nga lang ay hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon dahil naging abala siya sa pagtatrabaho. Nahihiyang nagpasalamat ako kay Maribel dahil simula noon pa man ay tanging siya lamang ang kapitbahay na nagmamalasakit sa akin noon. Kung hindi dahil sa kana ay hindi ko pa malalaman noon na may kinababaliwang babae na pala ang dati kong asawa. Siya rin ang nagpapalakas ng loob sa akin sa tuwing pinanghihinaan ako, maliban sa abuela at abuelo ko. Natagalan ako sa bahay ni Maribel ng araw na iyon. Marami kasi siyang mga ikwento sa akin tungkol sa dati kong asawa at sa babae nito. Mula sa kanya ay nalaman kong balak na palang magpatingin sa albularyo ang dalawa.
At sa oras na malaman raw nila kung sino ang sumalbahay sa kanila, lintik lang daw ang walang ganti. Wika pa umano ng kabit ni Jasper, Sir Casper. Mag-iingat ka pa, Loma. Ikaw ang pinanghihinalaan ng dalawang iyon. Binarang mo raw sila dahil gusto mong gumanti sa ginawa nila. Payo sa akin ni Maribel. Nakita mo yun kanina kung gaano naghihimutok sa galit ang babaeng yun. Kaya payong kaibigan lang. Mag-iingat ka at hanggat maaari. Huwag ka munang magawi ulit dito sa baryo. Hayaan mo't ako ang pupunta sa inyo para balitaan ka kung ano ang nangyayari sa asawa mo at sa kabit niya. Dagdag niya pang wika. Maraming salamat sa payo at sa pag-aalala mo sa akin, Maribel. Huwag kang mag-alala, nag-iingat naman ako palagi. Isa pa, walang dahilan para katakutan ko ang dalawang taong nanakit at nanloko sa akin. Kung tutuusin nga, sila ang dapat matakot at mahiya sa mga pinagagawa nila. Wika ako naman. Magdidilim na noong mapagpasyan kong umuwi sa bahay. Masyado kasi akong nawili sa usapan namin ni Maribel. Nagpresenta pa nga si Maribel na ihatid niya ako kasama ang kanyang asawa dahil sa magdidilim na umano. At iyak niyang maaabutan na ako ng dilim sa daan pa uwi. Pero tumanggi ako at sinabing kaya ko namang umuwing mag-isa. Isa pa, sanay na akong umuuwing mag-isa. At hindi ako natatakot kahit naabutan pa man ako ng dilim sa daan. Sa nag-aalalang boses ay tinanong niya ako kung sigurado ba raw akong kaya kong umuwing mag-isa. Oo nga, siguradong sigurado ako. Huwag niyo na akong ihatid. Kayang-kaya ko naman ang sarili ko. Nakangiting tugon ko pa dahil sa parang hindi siya kumbinsido sa sagot ko. Sige, kung yan ang gusto mo. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo ha. Bukas, bibisita ako sa bahay niyo. Magdadala ako ng kakanin. Anya, bago tuluyang lumabas sa bahay nila. Nakaraan ng ilang sandali at sa palagay ko ay pasado 6:00 mahigit na iyon. Habang naglalakad ako sa masukal na daan, ay may naramdaman akong kakaibang presensya. Alam kong hindi iyon presensya ng isang mambabarang dahil kabisado ko na ang presensyang kinalakihan ko. Nagpatuloy lamang ako sa ginagawang paglalakad. Kapag ko ay hindi ko pinansin ang kakaibang presensyang kanina pa na parang nakasunod sa akin. Maya-maya pa ay napaigtad ako nang sa walang ano-ano'y. Bigla na lamang akong nakarinig ng malakas na huni ng wakwak. Kasunod noon ay ang 2 malaking ibong mabilis na dumaan sa gilid ng dinadaanan ko at lumipad palayo. Tipong naghahabulan ang 2 malaking ibong nakita ko habang humuhuni ng wakwak. Dahil sa gulat, Sir Casper, ay nawalan ako ng balanse at bumagsak sa lupa. Diyos me, mga aswang ba yung 2 yun? Bulalas na tanong ko sa isipan at napahawak sa dibdib ko. Makaraan lamang ang ilang sandali ay natanaw ko na namang mula sa liwanag ng buwang sumilay na sa kalangitan ang malaking ibong pabulusok papunta sa pinagbagsakan ko. Sumunod naman ang isa pang nilalang at mabilis na dinumog ang ibong na unang pabulusok. Sa pagkakataong iyon ay alam kong aswang nga ang 2 nilalang. Pero ang ipinagtataka ko ay bakit nagdudumugan ang mga ito na para bang pinipigilan ng isang aswang na huwag makalapit sa akin ang aswang na nagpupumilit. Sunod-sunod na malakas na pag-atungal ang narinig ko mula sa 2 aswang. Kahit nakakaramdam ako ng takot, ay mabilis na akong tumayo at dagli-dagli nang tumakbo pa uwi sa bahay. Nasa dulong baryo pa ang bahay ni Lola Pasing at may kalayuan pa iyon. Hindi masukat na takot ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Lakad-takbo na ang ginagawa ko
habang nagpapakawala ng mga orasyong sa bulak, upang sa ganon ay hindi ako masundan ng mga aswang na nag-aagawan sa akin. Nang matanaw ko na ang bahay ni Lola Pasing, ay nakita ko si Lolo Goryo sa bakuran ng bahay. Nakatayo ito at may hawak na itak na para bang may inaabangan siya sa labas ng bahay. Magmadali ka, Apo, at baka maabutan ka ng lintik na aswang. Sigaw ni Lolo Goryo sa akin. Kaya mas lalo ko pang binilisan ang pagtakbo. Saktong paglapit ko ang siyang paghuni naman ng napakalakas ng wakwak. Dagli-dagli naman kaming pumasok sa loob ng bahay at isinarang maigi ni Lolo Goryo ang pintuan. Lo, mga aswang ba yung umahabol sa akin? Nauutal at paniniguradong tanong ko sa abuelo ko. Tumango siya at sinabing tama ako. Mga aswang nga ang humabol sa akin at balak na mga iyong makapaghigante. Higante? Saan naman, Lo? Nagugulo ang tanong ko. Sa mahinahong boses ay sinabi ni Lolo Goryo sa akin na kamakailan lang ay may napatay siyang aswang na mambabarang. Nakalaban niya iyon nung minsang may taong lumapit sa kanya para ipabarang ang taong nais nitong paghigantihan. Noong una ang buong akala niya ay simpleng tao lamang ang kikitilan niya ng buhay. Pero nagkamali siya dahil noong naisagawa niya ang proseso ng pambabarang ay doon niya palang nalamang may tangang itim na mahika ang taong binarang niya. At ang masama pa hindi lamang iyon basta mambabarang lang, kundi isa rin iyong aswang. Huli na para bawiin niya ang pinakawalang salamangka papunta sa taong babarangin niya. At dahil sa hindi napaghandaan ng taong iyon ang ginawa niyang pambabarang dito, kung kaya to lang kahirap-hirap na tumalab kaagad ang orasyong pinakawala ni Lolo para hindi na malaman ng pamilya ng tao na siya ang bumarang dito. Walang pagdadalawang isip na kinitilan niya kaagad iyon ng buhay. Subalit ang buong akala ni Lolo ay malinis at maingat niyang nagawa ang lahat. Pero nagkamali pala siya dahil kaninang umaga lang ay may lalaking nagpabalik-balik sa labas ng bahay at panay ang tingin sa bahay ng abuelo ko. Alam ni Lolo Goryo na hindi pangkaraniwan ang taong nagpadaan-daan sa bakuran ng bahay. At noong kumprontahin niya ng araw iyon, ay doon niya na lamang isa iyon sa mga kaanak ng taong pinatay niya at nagbanta ito sa kanya na maghihiganti ito. At mukhang sinimulan na nito ang pagbabantang sinasabi. Teka lang ho, Lo. Naguguluhan po ako. Kung gusto nilang magiganti, bakit ako ang pinonterya nila? Bakit ako ang gusto nilang biktimahin? Marahil ay naamoy nila ang dugong nananalaytay sa katawan mo. Nalaman nilang magkadugo tayo. Kaya nung makakuha sila ng pagkakataon, ay binalakan nilang biktimahin. Humingi ng pasyensya si Lolo Goryo dahil nadamay pa umano ako sa problemang kinakaharap niya. Anya pa, may problema na nga araw ako. Dinagdagan niya pa. Nang gawing iyon nga, Sir Casper, ay hindi ako nakatulog ng maayos. Palaging sumasagi sa isipan ko ang nangyari kanina noong pauwi ako ng bahay. At hindi rin mawala-wala sa isipan ko ang lalaking nakita ko sa Karatig Baryo. Kahit anong pilig ng ulo ko ay hindi pa rin talaga maalis-alis ang mukha ng lalaking nakita ko sa Karatig Baryo. Kinaumagahan ay pasado 7:00 na nang nagising ako. Tirik na ang araw pagbangon ko sa higaan. Pagkalabas ko ng kwarto ay nakita ko si Lolo Goryo at Lola Pasing. Abalang-abala ang mga ito sa pag-aayos ng mga halamang gamot. Hindi nga nila namalayan ang paglapit ko sa kanila. Gising ka na pala, Apo. Magkape ka na sa kusina. Wika sa akin ni Lola Pasing.
pero hindi niya ako tinapunan ng tingin. Tinanong ko sila kung para saan ang ginagawa nilang halamang gamot. At ang mga langis na may mga ugat-ugat pa ng puno at may mga pulang maliliit na buto sa loob ng boteng may kasamang langis. Sinabi ni Lola Pasing na pangontra raw iyon sa mga aswang. Sa nangyari kagabi ay isa na umano yung hudyat na hinahamon sila ng angka ng mga aswang na mambabarang. Nang araw ngang iyon ay naging abala sa paggawa ng mga pangontra sa aswang sila Lola Pasing at Lolo Goryo. Gusto ko sanang tumulong sa kanila pero pinigilan ako ni Lola Pasing at sinabihang kaya na raw nila iyon. Para hindi ako maboryo sa loob ng bahay ay napagpasyahan kong lumabas na muna at pumunta sa palengke para bumili ng makakain. Mga nasa 10:00 ng umaga pa lamang iyon na tamang-tama lang para makauwi rin ako kaagad. Mahirap na kasi kung sa hapon pa ako pupunta sa palengke dahil tiyak na aabutin ako ng takip silim at baka maulit na naman ang nangyari nung nagdaang gabi. Lola, papunta na po ako muna sa palengke ha. May bibilhin lang ako. Paalam ko sa abuela ko. Pinayagan ako ni Lola Pasing na pumunta sa palengke. Pero pinaalalahanan niya akong umuwi rin kaagad ng maaga dahil baka mamaya ay abangan na naman ako sa daan ng mga aswang. May lihim na galit sa kanila. Tumango ako at sinabi sa kanilang huwag silang mag-alala dahil uuwi rin naman kaagad ako. Matapos ko ngang makapagpaalam, Sir Casper, ay umalis na din ako kaagad. Makaraan ang ilang sandali nang nasa palengke na ako, ay naging abala na ako sa pagtitingin-tingin ng mga paninda. Habang abala ako sa pagtitingin, ay gayon na lamang ang gulat ko. Nang bigla na lamang may humawak sa braso ko at hinatak ako palayo sa nag-uumpukang tao. Sa gulat ko ay napasingha pa ako. Pero agaran din naman akong nakabawi. Kung kaya't mabilis na akong nagpumiglas pero mas malakas ang lalaking humawak sa braso ko. Dahil wala man lang itong kahirap-hirap na nahatak ako at ramdam ko ang mariin na pagkakahawak niya sa akin. Sandali, sino ka ba? Anong kailangan mo sa akin? Galit na tanong ko sa lalaki. Noong medyo malayo-layo na kami sa mga nag-uumpukang tao, ay tsaka pa lamang ako binitawan ng lalaki. Sandali, sino ka ba? At bakit mo ko hinahatak ha? Ano bang kasalanan ko sa iyo? Muling tanong ko sa lalaking sa palagay ko ay kaidaran ko lamang. Pero sa pagkakataong iyon ay malakas na ang boses ko at may halong galit na. Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip ay tinitigan niya lang ako. Alam niyo, Sir Casper, na mga sandaling iyon ay masasabi kong gwapo ang lalaki kahit na nakasimangot ito at nagsalubong ang mga kilay. Matangos ang ilong at may magagandang mga mata na siyang tila ba nangungusap. Moreno lamang siya at matangkad. Idagdag pang mas nagpatingkad sa kanyang kagapuhan ang suot niyang damit na aakalain mong anak mayaman. Yawan ko ba? Pero na mga oras na yun, Sir Casper, ay para akong nangangarap ng gising. At pakiramdam ko sa unang pagkakataon ay muling tumibok ng napakalakas ng puso ko. Saglit ko pang ipinilig ang ulo ko para maalis ang kung anumang kabaliwan ang tumatakbo sa aking isipan. Matapos ko ngang matitigan ang lalaking tahasang humatak sa braso ko, ay sumagi sa aking isipan
ang lalaking nakita kong nakatanaw mula sa di kalayuan. Noong makaharap ko ang haliparot, nakabit ng dati kong asawa. Siya ang lalaking iyon. Hindi ako maaaring magkamali. Wika ko sa aking isipan habang kinakabahan ng hindi ko mawari. Gaya noon ay nakasimangot pa rin ito at mukhang galit na galit. Pero noong magsalita ang lalaki, Sir Casper, ay kumunot ang noo ko at napapaisip sa kadahilan ng pamilyar sa akin ang boses niya. Pakiramdam ko ay narinig ko na ang boses niya at parang nakausap ko na siya. Pero hindi ko alam kung saan at kailan. Kung ano man ang binabalak mo sa kabit at dati mong asawa, mas mainam na itigil mo na yan. Bago mo pa man sila mapatay. Seryosong sabi nito. Ano? Tanging sambit ko at halos hindi ko maibuka ang bibig ko. Nagbantig ang tenga ko at aaminin kong uminit talaga ang ulo ko matapos sabihin iyon ng lalaki. Kaya naman hindi ko napigilan ng sariling pagtaasan ng boses ang lalaki at napagsabihang bakit ba siya nangingialam sa kung anuman ang gagawin ko doon sa mga taong manloloko. Bakit? Kaano-ano mo ba ang babaeng yun para pagsabihan mo ako ng ganyan? Kaanak mo ba siya? At saka sino ka ba ha? Mataray at irita kong tanong sa lalaki. Hindi na mahalaga kung sino ako at lalong hindi na mahalaga kung ano ang ugnayan ko sa babaeng tinutukoy mo. Ang akin lang, gusto kitang bayuhang itigil mo na kung ano man ang ginagawa mo doon sa dalawa. Dahil hindi malabong iyan pa ang magdadala sa iyo sa kapahamakan at sa mga anak mo. Nagulat ako nang matapos iyong sabihin ng lalaki. Hindi ko alam kung bakit para bang alam na alam niyang ako ang may kagagawan ng pagkakasakit ng dati kong asawa at ng babae nito. At isa pa, bakit alam niyang may mga anak ako? Bubulyawan ko na sana ang lalaki, pero mabilis niyang tinakpan ang bibig ko. Sabay nagpalingalinga at hinatak ako papasok sa isang maliit na iskinita. Nagpupumiglas naman ako at noong inalis niya ang kamay na nakatakip sa bibig ko, ay tinanong ko siya kung saan niya ako dadalhin. At bakit may paganong eksena pa siya? May patakip-takip pa siya ng bibig. Sa mahinang boses ay sinabi niya sa akin kanina pa raw may nagmamatsyag sa mga ikinikilos ko. Hindi ko ba raw nararamdamang may taong nakasunod sa akin simula pa kanina? Saglit akong natigilan, lalo na nung may itinuro sa akin ang lalaking nagpakilalang Roy. Mula sa di kalayuan ay itinuro niya sa akin ang isang lalaking nagpalingalinga at para bang may hinahanap ito. Teka, ano ba talagang nangyayari ha? At saka sino ang lalaking yun? Bakit niya ako sinusundan? Nagugulo ang tanong ko. Mamaya ko na ipapaliwanag. Sa ngayon ay kailangan muna nating makalayo dito. Dahil hindi magtatagal ay mararamdaman ng taong yon ang presensya mo bilang mambabarang. Sagot niya at saglit na nag-usal ng sabulak. Tapos ay inihip sa kamay at tinapik ako sa balikat. Matapos iyong gawin ni Roy ay nagmadali na kaming umalis. Nung makalayo na kami sa palengke at naramdaman kong hindi na kami nasusundan ng lalaki, ay tsaka pa lamang kami huminto at naghanap ng mapagpwesto ang mauupuan. Nang makaupo na kami, ay tsaka pa lamang sinabi sa akin ni Roy ang lahat. Ayon sa kanya, kamag-anak niya ang aswang na mambabarang na napatay ng abuelo ko.
Dahil sa nangyari, ay ilang araw niya raw akong palihim na sinusundan. At doon nga'y nalaman niyang ako ang may kagagawan na nangyari sa dati kong asawa at sa kabit nitong ibinahay. Noong nagdaang araw lang din, ay lumapit ang kabit ng dati kong asawa sa kaanak niya at nag-iusap na tulungan itong gamutin at alamin kung sino ang bumarang dito. Oras na malaman umano ni Lisa kung sino ang sumalbahay sa kanya, ay triple ang ibabalik niyang pamamarusa. Kaya kung maaari lang, ay alasin mo na ang barang na ibinaon mo sa katawan ng dalawang yon para matiwasay ka ng mamuhay kasama ang dalawang anak mo. Hindi ko gagawin ang nais mo. Kung tutuusin nga, sa laki ng ginawang kasalanan ng dalawang yon sa akin, kulang na kulang pa ang parusang binigay ko sa kanila. Nagtitimpi sa galit na sagot ko kay Roy. Ilit akong kinukumbinsi ni Roy na itigil na ang kung anuman ang ginagawa ko. Mas mainam pang ituon ko na lamang daw muna ang buong atensyon ko sa mga anak ko kaysa ang isipin ko pa ang maghiganti. Isa pa, may mas malaki daw problemang kinakaharap ngayon ang abuelo at abuela ko. Kaya mas mainam na wag na akong dumagdag pa. Sa inis na nararamdaman ko, ay hindi ko napigilan pa ang sariling pagsalitaan ng hindi maganda ang binata. Kung ano-anong mga masasakit na salita ang sinasabi ko sa kanya at wala akong pakialam. Kahit na nakakababa ng pagkatao ang mga katagang binitawan ko. Hindi ko na hinayaan pang magsalita muli ang binata. Sa halip ay umalis na ako at hindi na pinansin pa ang mga pagtawag niya. Dumaan pa ang mga araw na palaging nagpapakita sa akin si Roy. Palagi siyang sumusulpot sa harapan ko tuwing nasa palengke ako o kaya naman ay nasa bungad ng baryo. At gaya ng dati ay palagi niyang ipinapakausap sa akin na itigil ko na raw ang masamang ginagawa ko. Isang beses, sa hindi inaasang pagkakataon, ay naabutan ako ng dilim sa daan. Nanggaling ako noon sa Karatig Baryo dahil mahinatid akong kakanin sa bahay ni Maribel. At syempre, nakibalita na rin ako kung ano na ang nangyari sa dalawa. Pero nadismaya lang ako sa mga nasagap kong balita, Sir Casper. Dahil nabalitaan kong may albularyong tumingin umano sa dalawa at kinumpirmang na barang nga daw sila. At hindi na iba sa lalaki ang taong mambabarang na yon. Isa pa sa ikinabahala ko ay noong malaman ko ring hindi lamang sa albularyo nagpatingin ang dalawa, kundi may nilapitan na rin umano ang mga itong mambabarang base na rin sa nasagap na balita ni Maribel. Dahil nga sa mga nabalitaan ko ay hindi ko namalayan pa ang oras. Nang nasa daan na nga ako at mag-iisang naglalakad, ay panakanakang nakakarinig ako ng ingay. Sa pag-aakalang ligaw na hayop lamang ang mga naririnig ko, ay hindi ko na lamang iyon pinansin pa. Subalit makaraan lamang ang ilang sandali, ay gayon na lamang ang gulat ko, nang bigla na lamang may ibong malaki ang bumubulusok at lumapag sa harapan ko. Napasigaw ako nang makita ko ang kakilakilabot na ibon at sa isang kisap mata ko lamang ay bigla na lamang iyong nag-iba ng anyo, Sir Casper. Kung ang kaninang ibon na nakita kong lumapag sa harapan ko ay halos hindi ako makapaniwala nang sa pagkurap ko lamang na mga mata ay bigla na lamang iyong naging isang matandang babaeng may nanlilisik na mga mata at mabalasik na tumingin sa akin. Nagpasabog rin iyon ng napagabahong amoy. Kaya't halos masuka na ako sa sobrang baho.
Nagtaasan na rin ang mga balahibo ko sa buong katawan. Lalo na nung makita kong marahang kumilos ang matanda at walang tigil sa paglikot ang ulo nito at hindi makatingin ng diretso na para bang manok na may sakit. Naglalabas na rin ng mahinang tunog ang matanda at tila ba tunog iyon ng isang tuko. Dahilan para mas lalo akong paksakluban ng hilakbot sa buong katawan ko. Aswang! Sambit ko sa sarili. Natatakot man ay pilit na nilalakasan ko ang loob ko at bahagyang umatras. Malaki ang buwan ng gabing iyon, kaya't kitang-kita ko ang bawat galaw ng aswang. Ngunit sa isang iglap lang, at hindi ko napaghandaan ang lahat, ay bigla na lamang akong sinugod ng matanda habang nagbabaga ang mga mata nitong namumula. Pagsunggab sa akin ng nilalang, ay mabilis niya akong sinakal ng napakahigpit. Dahilan para lumagapak ako sa lupa at pinaibabawan niya ako agad. Kaya nahirapan akong makapanlaban dito. Sa sobrang higpit nga ng pagkakasakal niya, ay halos hindi na ako makagalaw pa. At ramdam kong nagsisipaggapangan na ang mga buhok niyang mahahaba. At kusa ayong pumasok sa butas ng ilong ko at tenga. Dahilan para mas lalo akong mahirapang makahinga. Pilit na hinahampas ng kamay ko at inaalis ang kamay ng nilalang na sumasakal sa leeg ko. Impit man ang boses ko ay pilit pa rin akong humingi ng tulong at nagbabaka sakaling may makarinig sa akin at matulungan ako. Sa bawat segundong lumilipas ay mas lalo pang umihigpit ang pagkakasakal sa akin ng aswang. At may kasama pa yung panakanakang pagkalmot sa braso at dibdib ko. Napapikit na lamang ako sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Pagkaramdam ko ay hindi na magtatagal ang buhay ko. Dahil batid kong kahit na anong gawin ko ay walang makakatulong sa akin. Nasa liblib ako ng daan papunta sa bahay ng abuela ko at malabong may magawing tao roon. Pwera na lang kung may sadya sa bahay ni Lola Pasing ang isang tao para magawi sa daan kung saan ako kasalukuyang dinudumog ng aswang. Pangako, magbabago na ako. Buhayin mo lang ako. Ayoko pang mamatay. Kailangan pa ako ng mga anak ko. Lola Pasing, Lolo Goryo, tulungan niyo po ako. Sambit ko sa isipan at halos maluha-luha na ako ng mga sandaling iyon. Sa pag-aakalang iyon na ang magiging katapusan ko. Nakailang beses pang sinambit ko ang pangalan ng Lola at Lolo Goryo ko at humihingi ng tulong sa mga ito. Kahit na alam kong napaka-imposible. Sa di mawaring dahilan ay bigla ko na lamang nasambit ang pangalan ni Roy. Inipon ko ang lahat ng lakas ko at malakas na sumigaw para humingi ng tulong sa kanya. Maya-maya pa ay napasinghap ako at umubo ng ilang beses nang biglang mabitawan ng aswang ang leeg ko. At may mabilis na kamay ang humatak dito. Kitang-kita ko kung paanong tumalsik ang nilalang na sumakal sa akin. Ngunit noong masilayan ko kung sino ang kumakalaban sa aswang, ay mas lalo pa akong nanghilakbot at mabilis nang napaatras. Sa kadahilan ng isang nakakapangilabot na aswang na punong-puno ng balahibo. Ang buong katawan, animoy balahibo iyon ng unggoy. Mayat-mayat ang pag-atungal nito at para bang itinataboy nito ang aswang na sumagupa sa akin. Pero hindi naman nagpatinag ang aswang kung kaya't nagdubunggan ang dalawa. Wala pa mang ilang minutong naglalaban ang dalawa
ay may isa pang sumulpot na aswang mula sa talahiban. Akmang susugurin na sana ako ng aswang na ito. Habang nakaakma ang matutulis nito mga kukong malabakan, pero mabilis akong hinawi ng aswang na may malaunggoy ang balahibo sa buong katawan at iginawi papunta sa likuran nito. Saktong paghawi ng nilalang sa akin na yon ay siyang pagtarak naman ng matutulis na kuko ng aswang na sumugod sa akin sa dibdib ng nilalang na nagligtas sa akin. Isang malakas na pag-atungal ang narinig ko mula rito. Indikasyong nasaktan ito ng sobra sa ginawa ng isang aswang. Agarang bumagsak sa lupa ang nilalang at napahawak ito sa dibdib kung saan nasaksak ng aswang. Pagbagsak na nito ay ako naman ang hinarap ng aswang at walang pag-alinlangang hinawakan ako sa leeg, sabay inangat sa lupa. Ngunit wala pa mang ilang segundo ay sunod-sunod na paghagupit ng latigo ang tumama sa katawan ng aswang. Kung kaya naman ay nabitawan ako nito at bumagsak malapit sa pinagbagsakan ng nilalang na nagligtas sa akin. Nang tignan ko kung sino ang nagligtas sa akin, ay nakita ko si Lolo Goryo. Nakikipaglaban na ito sa aswang na sumakal sa akin paitaas, samantalang si Lola Pasing naman ay nakipaglaban pa sa isang aswang. Ayos ka lang ba? Tanong ng pamilyar na boses sa akin. Nang lingunin ko kung sino ang nagsalita, ay nakita ko si Roy. Nakahubad siya ng pang-itaas habang sapo-sapo ang dibdib at may bahid ng dugo sa bibig nito. Sandali, ikaw yung nilalang na tumulong sa akin kanina? Hindi makapaniwalang tanong ko sa binata. Marang tumango ang binata at humingi ng pasyensya dahil hanggang doon niya ako kayang iligtas. Mas malakas ang tiyahin niya at tiyuhin at aaminin niyang hindi niya kayang tapatan ang lakas na mga ito. Magsasalita pa sana siya pero agad ko siyang pinigilan at sinabihang huwag nang sayangin pa ang lakas niya. Makaraan lang ang ilang minutong labanan ay napagtagumpayan ng abuela at abuelo ko ang labang kinakaharap. Napatay nila ang dalawang aswang. Tara, lalayan mo akong dalhin sa bahay ang binatang ito. Wika ni Lolo Goryo at hindi ko man lang siya nakitang hinihingal o napapagod sa pagkikipaglaban. Marana kong tumayo at inalalayan na ang binata. Pagkarating namin sa bahay ay agaran ng ginamot ni Lolo Goryo ang binata at nagpasalamat dito. Nagtataka naman akong nagtanong kung ano ang ipinagpasalamat niya sa binata. Si Lola Pasing na ang sumagot. Sinabi niya sa aking si Roy ang dahilan kung bakit nila nalamang may nangyari ng hindi maganda sa akin. Ito rin ang naghatid ng balita tungkol sa pinaplano ng tiyahin at tiyuhin nito. At ang dalawang aswang na mambabarang na napatay nila ay anak noon ang napatay ni Lolo Goryo at ang kabit ng dati kong asawa ay malayong kamag-anak ng tiyahin ni Roy. Nang ibig sabihin lang ay kadugo pa rin ito ng binata. May kung anong matulis na bagay ang tila tumusok sa puso ko kung kaya't kumirot iyon. Matutuwa na sana ako dahil sa ginawang pagligtas sa akin ng binatang aswang. Pero noong malaman kong kadugo niya ang kabit na ibinahay ng dati kong asawa, bigla na lamang naglaho ang lahat. Ipinaliwanag ng binatang hindi aswang si Lisa at wala rin iyong alam tungkol sa pambabarang dahil sa lumaki iyon sa Maynila kasama ang ina nito. Pero sa maniwala man umano ako't sa hindi, ilang beses niyang sinubukang pigilin ang kaanak niyang iyon at pinagsabihan. Pero sadyang matigas lang talaga daw ang ulo at ginagawa ang mga bagay na gusto.
Kahit na alam nitong nakakasira ito ng pamilya. Sa malamig na boses ay nagpasalamat ako sa binata. Sa paglipas na mga araw ay naboryo ako sa bahay. Kaya napag-isip-isip kong maglakad-lakad na muna ako. Habang aalalahanin ang lahat at nang sa ganon ay mapag-isipan ko na rin kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Sa paglalakad ko nga ay hindi ko namalayang tuluyan na pala akong nahulog sa malalim na pag-iisip. Kaya't hindi ko na napansing napadpad na pala ako sa Karatig Baryo. Maya-maya pa ay nagulat na lamang ako nang biglang may 2 tao ang humarang sa daraanan ko. Noong tumingala ako para alamin kung sino ang humarang, ay tumahip ang dibdib ko nang makita kong si Jasper iyon at si Lisa. Walang kagatol-gatol na agarang humingi ng tawad ang dalawa sa akin. Nagmakaawa pa ang mga itong patawarin ko na raw sila dahil hindi na nila kaya pa ang mga parusang ibinigay ko. Lumuhod pa si Jasper sa harapan ko. Mapatawad ko lang siya at ang kinakasama niya. Alam niyo, Sir Casper, sa totoo lang, magmula nung kamuntika na akong mamatay, ay napag-isip-isip kong patawarin na ang dalawa. Tama si Roy noon sa sinabi niya. Naituon ko na lamang ang atensyon ko sa mga anak ko. At huwag nang pag-aksayahan pa ng panahon ang dalawa. Dahil wala naman na akong mapapala kung patuloy pa rin akong magkikimkim ng galit. Mas lalo lamang raw akong mababaon sa sariling hukay at mahihirapan ng makaahon hanggat hindi ako nagpapatawad. Akmang aalis na sana ako at hindi napansinin ang mga pagmamakaawa ng dalawa. Pero sa pagtalikod ko sa mga ito, ay natanaw ko ang binatang si Roy. Nakangiti itong naglakad pa palapit sa akin, kung kaya't muli na namang tumibok ng malakas ang dibdib ko. Nag-aalangan pa ako at hindi alam ang gagawin. Natataranta ako at hindi na alam kung magpapatuloy pa ba ako sa paglalakad o ano. Pero noong tuluyan ng makalapit ang binata, ay hinarap ko na ang dalawa at humugot ng malalim na hininga. Ipinikit ko ang mga mata ko at nag-usal na mga orasyong pambaklas ng barang na ibinaon ko sa katawan ng dalawa. Matapos kong gawin iyon, ay mapait na ngiti ang iginawad ko sa dalawa at nagwikang, "Huwag na kayong mag-alala. Paglipas lamang ng 3 araw ay gagaling na kayo at hindi nyo na mararanasan pa ang sakit. Hangad kong patuloy pa rin kayong maging masayang dalawa." Matapos kong sabihin iyon, ay muli na akong tumalikod at naglakad palayo. Sumunod naman sa akin si Roy. "Tara, sumama ka sa akin. May ipapakita ako sa iyo at sigurado ako magugustuhan mo ang lugar na yon." Aya ni Roy sa akin. Saan naman tayo pupunta?" Tanong ko sa kanya at saglit siyang tinignan. "Basta sumama ka na lang. Tiyak akong mas gagaan ang pagkaramdam mo oras na makita mong lugar na yon. Doon ako palaging tumatambay kapag may mabigat akong problemang dinadala." Aniya, at abot tenga ang pagkakangiti na aakalain mong nanalo siya sa loto. Nagsasalita pa sana ako, pero hindi yun natuloy noong agaran niyang hinawakan ang kamay ko at mabilis nang tinahak ang daan kung saan ang lugar na sinasabi niya. Pagkarating namin sa nasabing lugar, napakaganda pala doon. Sobrang nakaka-relax. Walang katao-tao, kami lang dalawa. Doon ay nagtapat siya sa akin ng pag-ibig. Nagtapat siya sa akin. Naunang kita pa lang raw niya sa akin
ay nahulog na ang loob niya sa akin. Pero hindi ko muna sinagot ang binata. Kahit ang totoo niyan ay gusto ko rin siya. Kailangan ko munang maghilom ng tuluyan at kalimutan ang mga nakaraan na masyadong nagpabaliw sa akin. Hindi sumuko si Roy sa akin sa kakaligaw. Halos linggo-linggo ay bumibisita siya. Walang palya iyon sa padala ng mga bulaklak na pinipitas lang niya sa bakuran ng mga kapitbahay. Minsan ay sinasama din niya ako sa mga diskuhan at sa totoo lang ay nag-enjoy ako. Lumipas rin ang mga buwan ay naging okay na din kami ng dati kong asawa. Kumbaga nagpapansinan lang kami, yung bang pansinan na parang hilaw, at pinapansin na din ako ng kinakasama niya. Tumaas na rin ang respeto sa akin ng mga tao sa dati kong tirahan. At sa paglipas pa ulit ng mga araw ay sinagot ko na ng tuluyan si Roy na hindi naman tinutulan ng mga lolo at lola ko. Kahit na alam nilang aswang si Roy ay mabait naman ito. Masasabi kong sobrang swerte ko kay Roy. Bukod sa minahal niya ako, ay minahal din niya ang dalawa kong anak. Sa ngayon po ay libreng makabisita ang dati kong asawa sa mga anak ko. Kahit papaano naman ay may karapatan din naman siya sa mga anak ko. Hanggang sa ngayon ay nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil tuluyan ang nawala ang galit sa puso ko. Yung pagiging mambabarang ko ay tinalikuran ko. Hanggang sa naisipan ko na lang na manilbihan ako sa Panginoon. Oo, sa ngayon po ay nagsisilbi ako sa Panginoon. Yun po ang kwento ko. Sana ay nagustuhan ninyo. Sa ngayon pala ay meron na kaming 2 anak ni Roy. Bali nadagdagan ng 2 kaya naging 4 na. At sa abuelo at abuela ko, rest in peace po sa inyo, Lola Paseng at Lolo Goryo. At yung abilidad naman nila sa pambabarang ay pinagkaloob nila sa isang albularyo at pinatago daw sa pentagram. Ewan ko, hindi ko maintindihan yon. At hindi ko napahabain pa, Sir Casper, ang kwentong ibinahagi ko. Hanggang dito na lamang po. Muli ako po ay nagpapasalamat. Paloma po ng Samar.